Every moment with you is a gift, and I want to spend the rest of my life feeling the same. Will you marry me? Mahal. Oh, mahal, nandito ka na pala. Sakto, kakatapos ko na magluto ng paborito mong ulam. Halika na rito, kumain muna tayo. Pagsasandok muna kita ng pagkain. Kumain ka na. Wala pa ang gana. Pagod ba sa work, mahal? Mahal naman, sabi ko sa'yo, huwag ka na masyadong magpapakapagod sa trabaho. Payagan mo na kasi ako magtrabaho. Ayun, si Peter. Tulog na. Alam pa ulit-ulit na tayo dito. Ito na pag-usapan na natin to. Paano naman ako? Yung mga pangarap ko. Pangarap pa rin ba? Hindi pa rin ba sapat ang mga binibigay ko sa inyo? Sapat! Sobra pa sa sapat. Ang hindi ko lang matanggap, hindi ako nagtapos ng kolehiyo para lang maging tagaluto, taga-alaga, tagahanda ng pagkain. Dahil babae ka lang. Alam mo ba ako bibigyan ng karapatan magawa naman yung mga gusto kong gawin? Hindi nga sabi dahil babae ka lang. Ang sakit ng ulo ko. Anong oras na ba? Oh my God! Na-promote ako! Mahal! Na-promote ako! Oh my gosh! Totoo ba, mahal? Sabi ko naman siya, kaya na yun. Wait, naiiyak ako sa tawa pero at the same time nalulungkot ako kasi miss na kita. Uwi ka na, mahal ah. Malapit na, mahal. Nakikita na ulit tayo. At pag uwi ka, magsa-celebrate tayo. Sobrang proud ako sa'yo. Alam mo naman na wala ako dito kundi dahil sa'yo. Kaya sobrang grateful talaga ako na hindi mo ako iniwan ng mga panahon na sisimula pa lang ako. Na ang daming sinasabi sa akin ng ibang tao. Na hindi ko daw kaya kasi babae ako. Patagal mahal, salamat talaga kasi lagi kong nandyan para sa akin. Pero pinatunayan mo hindi ka babae lang. Maraming naniniwala ron. Lahat kami naniniwala. Hindi lang kayo basta babae. Lalo ka na, hindi ka babae lang. Love? Parang ang saya lang mo. Parang tayong dalawa lang talaga sa mundo. Totoo. Pero, paano na lang kaya pag nalaman nila? Mahal, darating din tayo doon. Basta't magkasama tayo, kahit anong mangyari, kakayanin natin. Oh anak, andyan ka pala. Teka dito, may gusto ko bang sabihin? Umupo ka na dyan. Ano ba? Oh, anak, may gusto ko bang sabihin? Ma? Pa? May gusto po akong ipagtapat. Ano yun, anak? May mahal po ako. At babae po siya.
Ha? Anak, hindi ko sa'yo inaasahan namin. Pero naiintindihan ka namin. At okay lang sa akin dahil anak ka namin. Na, hindi man na maintindihan ngayon. Pero alam mo namang nakasupport pa rin kami sa'yo, di ba? Oo nga, ate, mahal na mahal ka namin. Alam mo, ang tapang mo. Kasi hindi lahat ng tao ngayon nakakapagsabi ng ganyan sa family nila eh. I'm proud of you. Salamat. Alam mo, sobrang nakakatulong na may kaibigan akong kagaya. Parang bukaan ng lahat. Uy! Yep! Tama siya. Maraming nagmamahal sa'yo at isa na ako. Kaya tayo ata nandito para sa isa't isa eh. Dapat walang nagtatago ng tunay na pagmamahalan. Tama. Masaya akong gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa akin. Masaya akong ipakita kung sino talaga ako. At masaya ako sa kung ano at sino ako bilang tao. Pero habang ako ay nagsasaya, may mga salitang umaabot sa aking pandinig. Uy, ayun ba yung anak ni Aling Lilith? Diyos ko, ang lala na talaga. Mga kabataan talaga ngayon. Totoo. Ewan ko ba? Hindi na Siguro palaki ng hindi- tama. Tama. Napakamakasalanan ng mga taong ganyan. Ay, naku. Mga opinyon na hindi ko hinihingi. Mga paghusga na wala akong kontrol. Ay, alam mo ba, Mare? May padasal mamaya. Sama ka. O sige, sasama ko anak ko ha. Sige. Ano nangyari doon? Bakit ganun na yung bata na yun? Ay, naku. Buti pa yung anak ko nasa ibang bansa na. Ang Ayun. tino-tino. Anak ko, ikakasal na. Ay, naku. Diba? Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kabataan ngayon. Ewan ko ba dyan? Dapat nga ba akong magpa-apekto? Dapat nga bang hayaan na ang mga ito ang magtakda ng halaga ko? Bakit kailangan ng mga salitang iyon? Na minsan ay walang basehan. At sirain ang pagkatao kung matagal ko nang binuo. Ang pagiging totoo sa sarili ko ay isang lakas. Ngunit minsan, ang mga paninira ng iba ay nagiging hamon. Dapat ba akong magbago para sa iba? O patuloy kong itaguyod ang pagpapahalaga sa aking sarili sa kabila ng lahat ng ito? Ang diskriminasyon batay sa sexual orientation at gender identity ay isang sugat na nagdudulot ng sakit at paghihirap. Walang sino man ang karapat-dapat husgahan at atuhin ng masama dahil sa kanilang pagkatao. Lahat tayo ay may karapatang mabuhay ng maligaya at respetado. Kung magtutulungan tayo, makakamtan natin ang isang mundo ng pagtanggap at pagmamahal kung saan ang pagkakaiba ay hindi hadlang kundi isang dahilan upang magdiwang.
Proud mom. Nonchalant pa rin si father. Okay, G. Yeah, Joshua. Let's go. Early ko.